guys, so ayan, last day na namin dito sa Japan. Flight na namin pabalik ng Manila mamaya. Kaka-check out lang namin sa hotel namin and on the way na talaga kami sa airport. Kaya lang, since maganda yung location nung pinag-stayan namin hotel, which is Shinjuku Grand Bell Hotel. And on the way kami sa train station, may nadaanan kaming store, chinek namin. So, may nagustuhan pa akong isa, wallet. Para may ka-turn na naman yung bag ko. Ayan. Huling hirit sa Japan. Huling hirit ba? Ayan. Ang ganda niya. Ito yung nagustuhan ko. Ewan ko, for some reason, gusto ko yung mga vintage na design. Ayan. Second hand siya, pero parang brand new siya. No sign of usage. Ang ganda talaga niya. Tapos, may box din siya and cloth. So, parang brand new mo pa rin siyang binili. Passport. Passport? Yeah. Thank you. One last look sa area. Kakain muna kami. Malapit lang to sa Shinjuku Station. So, on the way na talaga kami sa station. Tapos, biglang nakita lang namin yung mga bag. Then, chinek namin, ayun, may nagustuhan ako. Naghahanap na lang kami ng kung saan pwedeng kumain. Tapos, diretsong airport na kami. So, ganito kahirap mag-Japan, guys. Ang bigat ng mga dinadala. Tapos, may mga maleta pa. Pero, it's all worth it naman. Sigurado naman mag-enjoy kayo kung kayo din yung mag-bakasyon dito. Stay? Saan? Basement. Ito, dito. Ramen. Kaya lang parang hindi masarap. Pagka binili ko na yung coach, no? Sarap ng amoy, no? Sarap ng amoy. Welcome to Momo Paradise. Do you speak English? Okay. Yeah. Yes. Okay. Later explain menu. Okay, ako. Okay. So guys, last full meal na namin to sa Japan. Ito yung lunch namin. Unlimited shabu-shabu with Japanese, Japanese beef. All premium Japanese beef. Gusto ko yung mga ganito, yung... Kuha ka ganito. Sige.
na kami sa train. Nag-express train na lang kami kasi ang dami namin bitbit, ang bigat. May mga hand carry pa kami, kaya dun sa kinainan namin is katabi na lang ng station, tapos nag-express train na lang kami going to airport para hindi na palipat-lipat. Actually, nakabili na kami ng ticket nung 1,500 yen papuntang airport. Kaya lang, nagpa-fare adjustment na lang kami para diretso na kami at saka express na rin siya papuntang airport. Kapag andito kayo, kung namamaliman kayo ng bili ng ticket, pwede naman yon, valid din naman. Pagdating nyo dun sa point na bababaan nyo, pwede nyong ipa-adjust yung mga ticket nyo. Kung kulang, magdadagdag lang naman kayo ng kung magkano yung kulang doon. Siguro iidlip muna ako kasi parang inaantok ako kasi kakatapos lang namin mag-lunch. And isang oras pa yung biyahe namin papuntang airport. So guys, tutulog muna ako. Andito na kami sa airport. So nagkamali kami ng terminal. Ngayon lumilipat lang kami. And ang ganda ng terminal nila. Kasi pwede mong lakarin yung dugtungan ng terminal nila tapos nakalilim pa. Ayan. Ang cute pa ng dinadaanan, Pikachu. Buti na lang, maaga talaga kaming maaga talaga kami pumunta ng airport. Mamaya pa naman yung flight namin, gabi pa. And it's 4:21 pa lang. Sakto lang yung ganito para hindi kayo hassle pag nagkamali kayo ng terminal or kapag may gusto pa kayong gawin sa airport. Ayan. A few moments later. Nakapag-check-in na kami at saka nakapasok na rin kami dito sa loob na nalampasan na namin yung immigration and waiting na lang kami sa flight namin. So habang naghihintay, magkakain muna kami. Hindi kasi kami nag-pre-book ng meal sa airplane. So dito na lang kami kakain. Ayan, coffee, pasta, tsaka sandwiches. So hindi nila inallowed yung yung hand carry namin kasi puro mga sapatos yun. Medyo malaki yung mga box. Kaya pina-check-in na lang nila. Kaya nakala ko mag-extrang bayad pa ako. Buti na lang mabait yung dun sa check-in counter namin. Hindi na niya pinabayad. Pina-check-in na lang daw niya kasi hindi rin niya allowed sa aircraft yung ganong kalaking bag. Namili din kami ng ilang mga chocolate dito, yung para sa bahay na lang namin siguro to. Kasi katapat ng coffee shop is duty free. Inuubos na namin yung mga yen namin. Black lang pala. Gusto mo palit tayo at ako na lang yung black. Guys, so ayan, andito na kami sa airport, Terminal 3. So hinihintay na lang namin yung sasakyan namin ihahatid dito. Sobrang init sa Japan, tapos pagdating namin dito napakalakas ng ulan. Hindi pa pala huminto yung ulan, no? Pauwi na kami ng Pampanga, bumabiyahin na kami. 3:54 AM na, magpo 4 o'clock na. Kinakain na namin yung mga binili namin chocolate sa airport kanina, pampawala ng antok. Pero tatry ko pa rin matulog sa biyahe kasi may pasok pa akong 8 o'clock mamaya. Day 2. So guys, for our today's vlog is mag-Japan haul tayo. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga pinamili natin sa Japan. Iho-haul natin sila. Pero disclaimer lang guys, this is not to brag. So for our today's vlog is mag-Japan haul tayo guys. Ayan. Kakadating lang namin kaninang morning, 5 AM. Natulog lang ako maghapon and kakagising ko lang. Ito yung nasa harap ko ngayon. Ayan. Ayan.
So guys, yan, ipapakita ko lahat ng mga pinamili namin sa Japan. Kaya lang, yung mga pinamili namin, yun lang talaga yung mga ginagamit namin. Nung first Japan trip ko, lahat nung recommended nung napanood kong vlog is binili ko. Pero hindi ko naman siya lahat nagamit. Yung talagang ginagamit ko lang, yun na lang yung binibili ko kada punta ko ng Japan. So guys, yung isa sa binili namin is shoes. Kasi nagra-run kami ni Jazz ngayon. Mahilig kaming mag-run, sumasali kami sa mga marathon, and mag-upgrade na talaga sana kami ng shoes. Kaya lang nung biglang nag-decide kami na magja-Japan trip kami, sabi ko doon na lang kami bumili kasi mura naman talaga yung mga shoes sa Japan. So ito yung ayan, so guys, yung una nabili namin shoes sa ASIC. Ayan, mga running shoes sila pang marathon. This is Nova Blast 5 ng ASIC, and napakalambot nila, tapos mataas yung sole. Ang sarap pa niyang gamitin kasi pag ginagamit mo siya, as in nagba-bounce ka, hindi siya masakit sa paa. Kaya sa next marathon namin, ito na siguro yung gagamitin namin. Wala na siyang price dito, pero mura namin siya nabili kasi dito parang nasa 10,000 plus yung mga ganito or more. Pero nakuha lang namin siya ng more or less 5,000 pesos. Sa mga damit, bumili rin kami doon. Halo na to ng Mitsui outlet at saka ng Gotemba outlet. Ang dami din namin good deal na nakuha doon. Super sale. Actually, kung hindi naman siya sale, hindi namin siya binibili. So, for example, itong Guess jacket na to. Ayan. Ito, yung Guess jacket na to, sa Mitsui namin siya na kuha for 8,690 yen. Iko-convert ko na lang pag nag-e-edit ako yung mga price. Pero mura siya kasi 50% off pa siya. Parang nasa 1,000 plus pesos na lang siya. And ang ganda niya. Tapos, more on workout clothes na yung mga binili namin. Like this one, yung Nike. Under Armour na workout clothes din siya. Ayan. Super sale din yung mga to. Parang nasa 700 pesos isang din siya. Tapos ito din. Ang ganda ng quality niya. Makapal yung tela niya. Dito, ang mahal ng mga workout clothes, lalo na sa mga pag may brand, yung Adidas, ganyan, at saka Under Armour. Pero doon, nakuha namin silang good deal. 40% off siya. Dati siyang 5,500 yen. And Under Armour na shorts. Ito parang nasa 600 or 500 pesos na lang siya. From 3,080 yen, na-less siya ng 30%. Parang ganun na lang yung price niya. And isa din sa mga mura doon is yung mga Gap. Yan, Gap na damit. Ang dami namin nakuhang mga short. Yung iba pa masalubong na mga short, ang gaganda. Ayan. Gap. Super sale din to. Parang nasa 40% din sila. 3,990 yen. Ito, last minute na namin din siyang parang binigyan lang kaming 2 hours dun sa outlet store na yon. Parang 10 minutes na lang yung natitira namin sa time. Tapos nadaan kami sa Lacoste. Nakita namin yung mga polo short. Pwede ko siyang pamasok. Actually, pamasok ko talaga siya sa work. Dito, siguro nagre-range yung mga polo short na to for 7,000 to 8,000 pesos. Pero doon, nasa 3,000 pesos more or less lang siya. Tatlo yung nabili ko. Ang gaganda pa naman ng mga kulay. So guys, yun na yung shoes and clothes na nakuha namin. Next is sa mga food. Actually, yung food na binili namin, iilan lang. KitKat at saka konting mga chocolate lang. Kasi pamimigay lang namin pa masalubong. Parang ganito lang sila. Alfort mini chocolate at saka tong matcha milk chocolate at saka mga KitKat. Yun lang halos guys yung mga nabili naming chocolate. Ayan. Guys, pag pumunta kayo ng Japan, nakalagay sila sa mga ganitong plastic and bawal silang buksan kasi nga tax-free. Pag na-detect silang nabuksan nyo sila na andun pa kayo sa Japan, is parang ma-forfeit yung tax ninyo. Ayan. Tax-free kasi lahat to. KitKat lang and walang flavor lang din ng KitKat yung binili namin.
yung chocolate and the strawberry one. At ang daming KitKat na to, siguro nasa 30 pieces yung binili namin kasi mura lang siya doon. Parang wala man siyang 100 pesos. Eh, dito ang mahal ng KitKat. Iba. Ayan, yung strawberry. Gusto mong kumain? May bukas na KitKat doon. Kay Tito Jazz. Oh, ito na lang. Buksan mo. Ay. Super daming KitKat na to. Parang mabubusog ka sa KitKat pag bumisita ka sa amin. Ayan na si Mama mo, Mandy. More KitKat siya. Meron din caramel pala. Candy. Ah, yan, no? Papasok na. Kumain din ako. Ayaw naman niya. Ito yung matcha chocolate bar ng Ghana. Ayan. Marami din kaming kinuhang ganito. Ito masarap to eh. Tsaka to masarap. Actually, masarap naman talaga yung pagkain ng Japan. Pati yung mga candies nila masasarap. Huli! Uy! Huli! Ba't kasi pumupunta ka dito? Alam mong may ginagawa ako. Gusto mo chocolate? Ha? Ako gusto. Joker, oh! Kinukuha ni Tito Gino yung chocolate mo. Tapos guys, bumili rin kami ng mga body spray doon. Actually, nadaanan lang namin to. Tapos, dahil mura siya, kumuha na kami ng 4 stocks ni Jazz. Ito yung hindi namin nadagdagan, yung CK1 na pabango. Ito yung ginagamit kong moisturizer sa mukha. Napakagandang gamitin ng mga moisturizer na to, yung Pure Retinol. And mura lang sila. Walang nag-recommend sa akin nito. Na-discover ko lang siyang mag-isa kasi nag-iikot-ikot ako sa Don Quixote noon nung first Japan trip ko. Tapos nakita ko sila. Kasi naghahanap ako ng retinol noon. Ayan. Partner sila, isang retinol na serum at saka isang moisturizer na retinol. As in, ang ganda ng effect sa mukha ko. Dati kasi big pores ako, tapos ngayon, hindi mo na talaga makikita na may pores. Lumiit yung mga pores ko dahil sa retinol. At saka, pag retinol naman kasi talaga, nagre-repair siya ng kung anong damage ng mukha mo. Eto, nakuha ko din siya sa Under Armour. Matagal ko nang nakikita yung bag na to dito. Gusto ko siya, kaya lang nangihinayang ako. At saka mahal siya dito. Nung nakita ko siya doon, kinonvert ko, parang nasa 400 pesos lang siya. Kaya binili ko na siya. Hi guys! So ayan, continuation lang kasi ang dami kaming dumating na bisita kanina. Kaya ni-stop ko muna yung vlog ko. So ito, ipapakita ko lang yung last na nabili namin. Sa ano na namin nabili to, sa duty free. Dinagdagan lang namin yung mga chocolate. Pero pang dito na lang to sa ano, sa bahay. Nakabili ako ng 3 ganito. Mura lang to, parang nasa 400 pesos. Ang gandang pang pasalubong. Ano? Ayan. Ganito yung itsura niya. Fancy chocolate, Mary's. 2 matcha KitKat lang. Ito parang candy lang siya. Parang mga ano sila, mochi na candy. And of course, kulang yung punta mo ng Japan kung hindi ka bibili ng Royce chocolate sa airport. So, binili lang namin yung iba-ibang mga flavor lang yung binili namin. So, yan. Merong milk chocolate, merong matcha, Royce white chocolate, Hakuto Royce chocolate. Hindi ko pa ito natitikman. Para siyang peach. Kasi peach yung design nung drawing sa ano niya, sa box. And yung bestseller nilang milk chocolate. Ito gusto ko to, yung Royce na pure chocolate. So pag binuksan mo to, 2 siya, white at saka milk chocolate. Ayan. Ito yung pinaka favorite ko sa mga Royce chocolate. Ayan. And ito lagi ko siya nakikita pero hindi ko pa siya tinikman. Yung Tokyo banana. So ngayon titikman namin siya. Kung anong lasa, buksan mo na. Ayan. Ang cute nung ano, yung chocolate nitong Mary's. Pag binuksan mo to, ito yung sa loob niya.
Ang gaganda. So, perfect siyang pang pasalubong or pang gift. Iba-iba yung shape ng mga chocolate niya and flavors. So guys, ito yung Tokyo Banana. Tikman natin siya kung ano yung lasa niya. Lagi ko nakikita to kahit kay It's Judy's Life. Tingnan mo. So guys, katabi ko sa Just dito. Nanonood kami. Andito kami sa may sala. Masarap. Ano, masarap. Masarap. Magugustuhan ni mama. Gusto mo? Oo. Ayan, so guys, ito na yung pinakahuli sa mga yan box ko. Ayan, charan! And ito, actually, una ko nabili to, yung bag. Ayan, this is a vintage Troville monogram multicolored black Louis Vuitton. Ito yung itsura niya. And, ewan ko, nagugustuhan ko yung mga vintage na design na bag. Super plain lang naman siya sa loob. Ganyan lang siya. Pero, ang ganda ng kulay niya. And, super good deal namin nakuha to. Sinearch ko muna yung mga price niya. And, yung in-offer na price sa amin is super baba. As in, super baba. Parang 1/4. 1/4 lang nung original price niya. Okay na sana ako dito. Ito na lang sana yung bibilhin ko. Kaya lang, nung naglalakad kami papunta sa station is, nadaan pa kami dun sa isang store malapit sa Shinjuku Station. And nabili ko pa to, na partneran pa siya. Kaya sobrang natuwa ako. And super mura lang talaga namin siyang nakuha. Vintage din siya na monogram na Louis Vuitton. Ang ganda din niya kasi meron siyang box. Usually kasi, yung mga second-hand store doon, wala talaga silang box. Yung mga may box nila, yung mga high-end talaga na bagong new release na design. So, ako, lucky pa rin ako kasi nakakuha ko ng mga vintage wallet and bag na may box pa at saka cloth. Ayan, ganyan siya. And ito. Napakasimple lang ng niya, ng design. Pero ako, for some reason, gustong-gusto ko yung mga vintage na design ng Louis Vuitton. Ayan. And, super ganda pa niya sa loob. As in, wala siyang sign of usage. Para talaga siyang brand new. Tiyagain mo lang kasi kami, every store talaga, pinapasok-pasok namin. And, hobby ko kasi yung ganun, parang nasisiyahan ako na wawala yung stress ko at saka yung mga iniisip. Kahit hindi ako bumili, yung pumasok lang ako sa isang store, tapos nagtitingin-tingin lang ako, window shopping. Hobby ko talaga yung mga ganun kahit dito sa Philippines. Ganun talaga yung ginagawa ko. So, luckily, nahanap ko pa to. Last minute lang, parang 5 minutes lang kami dun sa store na yon. And, nakuha ko pa to, good deal. Wala siyang kay scratch, oh. Okay guys, that's it for my today's vlog. Sana masiyahan kayo sa Japan haul ko. And see you on my next vlog. Bye!